Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Magandang araw mga kapatid, ako Sister Mirna de Mariano o CDS ay muling magbabahagi ng isang kabanata mula sa ating pagkain sa araw-araw. Today is Saturday, August 21, 2021 at tayo ngayon ay nasa chapter 36 na may pamagat na Pakikibahagi sa hirap ni Kristo. Ito ba ang pinagsusumikapan mong ibigay ang sarili kay Kristo araw-araw? Alamin natin mga kapatid. Makinig tayo sa mensahe ng ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anak ko, pag tiniyak na ng taong lalong lumapit sa akin sa kanyang pang-araw-araw na buhay, mararanasan niya ang maraming kahirapang dati wala o di napapansin. Pangalawa, una sa lahat, ang kanyang makataong kalikasan ay mag-aalsa sa pagsupil dito. Ang kanyang mga damdamin at mga di makatwirang hangarin ay tututol sa lalong mahigpit na pagsupil na ngayon ay dinaranas nila. Pangalawa, matatagpuan niya ang pagdaramdam at kahit na pagtutol ng mga tao sa kanyang paligid. Ang ilan ay maghihinala sa kanyang layunin kung mapansin nilang pinagsusumikapan niyang gumawa ng lalong mabuti kaysa dati. Ang iba naman ay magdaramdam sa kanya sapagkat ipinaalaala niya sa kanila ang dapat sana nilang gawin. Pang-apat, sa wakas, ang demonyo ay gagamit ng ganitong panloob at panlabas na pagsalungat upang tuksohin ang aking tagasunod. Natatakot siya sa kabutihang magagawa ng aking tagasunod sa pagsunod nito sa kanyang bagong mga pangako. Panglima, habang lalo mong pinagsusumikapang ibigay ang iyong sarili sa akin sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay lalo namang magiging mahirap ang buhay na ito. Sinasabi ko sa iyo ang bagay na ito upang mahintay mo ang mga pagsubok at kahirapang ito. Pang-anim, walang malaking kahirapan at pagsubok ang makatatakot sa iyo kung natutuhan mong kumuha ng lakas sa aking mga pagtitiis at kamatayan. Ang aking mga sakit ang magtuturo sa iyo ng karunungan na makalilin lang sa mga daya ni Satanas at ng lahat ng makamundong pagtutol. Habang pinagninilay-nilay mo ang aking mga sakit, ay bibigyan kita ng makalangit na lakas ng isip at kalooban. Mapagtatagumpayan mo ang lahat ng tukso. Pampito, sa aking sakit, lalong maliwanag mong makikita ang pag-ibig ko sa iyo. Makikita mo kung paano ko tiniis ang mga pag-alipusta sa akin alang-alang sa iyo. Lubos mo ring mauunawaan ang aking karunungan habang isinasakatuparan mo ang parehong lakas na sumasalungat sa akin katulad ng sumasalungat sa iyo sa iyong pagsusumikap sumunod ng lalong malapit sa akin. Pangwalo, pinayagan kong magwagi sa akin ang aking mga damdamin noong ako'y nananalangin sa halamanan ng mga olibo at sa aking kalungkutan noong ako'y nakabayubay sa krus. Sa aking pagtitiis, naramdaman ko ang pait ng kabiguang mawala ang aking mga tao. Ang di pagtingin ng utang na loob sa napakalaking kabutihang ginawa. Ang pagkainggit ng mga makamundong isipan. Ang pagbibigay ng ibang kahulugan ng mga sakim. Ang pagtanggi ng mga palalo at mapaghangad. Ang pagtalikod ng mga duwag. Ang di mabilang na iba pang pagkukulang ng tao. Sa mga taong iyong maaari kong hingan ng katapatan sa akin. Pangsyam, ginamit ni Satanas ang lahat ng paraan upang maging napakahirap ang mga huli kong oras. Ang lahat ng aking kaaway, maging tao o anghel, ay nakatuklas na ako ay malakas sa lahat ng kanilang mga paglaban.
Ang kapaitang pinagsusumikapan nilang ibigay sa akin ay upang huwag pakinabangan ang lahat ng mga makalangit na biyayang magliligtas sa daigdig. Pangsampu, huwag kang matakot. Kailanman ay hindi ko pahihintulutang ikaw ay tuksohin ng higit sa iyong makakaya. Katulad na ako ay nagtagumpay sa daigdig, ikaw man ay magtatagumpay rin. Sa aking hirap ay natamo ko ang mga biyayang kakailanganin mo upang magapi ang iyong mga tukso. Magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan sa iyong mga pangangailangan. Mag-isip tayo mga kapatid, isipin natin, sa pagninilay-nilay sa mga hirap at sakit ni Jesus, tatanggapin ko ang lalong dakilang karunungan at lakas upang makatulong sa akin sa pagtatagumpay sa mga tukso ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga lakas na lumalaban sa akin ngayon ay iyon ding lumaban sa Kanya, sa Kanyang hirap at sakit. Ang mga lakas ng kasamaan. Ito ang mga lakas na sinusukuan ng mga tao kung sila ay nagkakasala. Sa pagtatagumpay sa kanila, ako ay nakikibahagi hindi lamang sa mga hirap at sakit ni Kristo, kundi gayon din sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan. Manalangin tayo. Naghihirap at nakapako kong hari, maaari ko bang asahan ang madaling pamumuhay samantalang ikaw ay nagdanas ng ganyang hirap sa iyo? Hindi. Gusto kong maging katulad mo hanggat magagawa ko sa makalupang buhay kong ito. Bayaan mong piliin ko ang gumawa, ang magdasal, ang magtiis ng katulad mo hanggat maaari. Ang pinakamalaking karapatang matatamo ko ay ang mabuhay ng katulad ng sa iyo. Pinili mo at tiniis ang bawat hirap at sakit alang-alang sa akin. Bayaan mong piliin ko ang gumawa at magtiis ng alang-alang sa iyo. Umaasa akong malimit akong magninilay-nilay sa mga sakit na iyong niyakap para sa akin. Habang iyon ay aking ginagawa, tulungan mo po akong umunlad sa aking hangaring magtiis ng lalo para sa iyo sa aking pang-araw-araw na buhay. Siya nawa. Magnilay tayo mga kapatid, ipikit natin ang ating mga mata at manahimik tayo sumandali ng 3 minutes onwards. Siya lamang ang ating iisipin at wala nang iba. Look at His face, His eyes, at damahin ang kanyang presensya at damahin ang kanyang pagmamahal. At makipag-usap ka sa kanya ngayon bilang isang pinakamatalik na kaibigan. Palain nawa tayo ng may kapal. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.